Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ikalawang kabanata ng Ibong Adarna na may pamagat na Ang Karamdaman ni Don Fernando mula sa mga saknong 30 hanggang 45. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin! Nagsimula ang kwento sa kalungkutan at pag-aalala ni Haring Fernando matapos siyang magkaroon ng isang masamang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang bunsong anak na si Don Juan na pinaslang ng kanyang mga kapatid na sina Don Pedro at Don Diego. Ang panaginip na ito ay nagdulot ng matinding lumbay at takot sa puso ng hari. Dahil sa labis na pagkabalisa, si Haring Fernando ay nagkasakit. Hindi na siya makakain at hindi na makatulog ng maayos, animoy nawalan ng sigla at layunin sa buhay. Ang kanyang kalungkutan ay hindi matanggal kahit papilitin siya ng kanyang pamilya na magpakasaya. Sinubukan ng mga alalay at mga mediko na gamutin ang hari, ngunit wala ni isa ang nakakaalam ng lunas sa kanyang sakit. Sa kabila ng lahat ng paggamot at pagsisikap na ibalik ang sigla ng hari, nanatili siyang nanghihina at nawawala sa sarili dahil sa malalim na iniwang bakas ng kanyang panaginip. Natuklasan sa huli na ang sanhi ng kanyang karamdaman ay hindi pisikal kundi emosyonal at psikolohikal. Ang masamang panaginip na tila ba naging totoo sa kanyang isipan. Ang mga mediko at alalay ay nagsaliksik pa ng iba pang mga pamamaraan upang gumaling ang hari hanggang sa nalaman nila na tanging ang mahiwagang awit ng Ibong Adarna ang makapagpapagaling sa kanyang kalungkutan at takot. Nang malaman ni Haring Fernando ang tungkol dito, ipinasiya niyang ipatawag ang kanyang mga anak upang isa sa kanila ang maglakbay at hanapin ang ibon upang siya'y gumaling. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Nagkaroon ng masamang panaginip si Don Fernando tungkol kay Don Juan na pinatay ng kanyang mga kapatid. Nagising ang hari na labis na nalumbay at nawala ang kanyang sigla at gana sa pagkain. Ipinatawag ang mga manggagamot, ngunit walang makapagtukoy ng sakit ng hari. Isang manggagamot ang nagbigay ng payo na ang awit ng Ibong Adarna ang lunas sa sakit ni Don Fernando. Nagpasya ang hari na kailangan nilang hanapin ang Ibong Adarna upang mapagaling ang kanyang karamdaman. Mga mahahalagang tauhan. Don Fernando, ang hari na nakaranas ng matinding kalungkutan at sakit dahil sa kanyang masamang panaginip. Don Juan, ang bunsong anak ni Don Fernando na iniibig ng hari at biktima ng panaginip. Dalawang kapatid, sina Don Pedro at Don Diego, na napanaginipan ng hari na pumaslang kay Don Juan. Manggagamot, ang mga mediko at manggagamot na ipinatawag ng hari upang alamin ang kanyang sakit. Ibong Adarna, isang mahiwagang ibon na tanging makakapagpagaling sa sakit ni Don Fernando sa pamamagitan ng kanyang awit. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang kwento ay naganap sa kaharian ng Berbania, partikular sa palasyo ni Don Fernando, kung saan siya nagpapagaling at naghahanap ng lunas para sa kanyang nararamdaman. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito: bagabag, pag-aalala o pagkabalisa, dalamhati, matinding kalungkutan, gunam-gunam, malalim na pag-iisip o alaala, lumbay, kalungkutan o pagdadalamhati, lunos, sakit o pighati, matarok, maabot o marating, nililo, pinagtaksilan, talinghaga, malalim na kahulugan o simbolismo, tampalasan, masama o taksil. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng kwento. Ang mga pangitain o panaginip ay maaaring magdala ng matinding epekto sa ating kalooban at kalusugan, lalo na kung ito ay tungkol sa mga mahal natin sa buhay. Ang tunay na sakit ng tao ay hindi laging pisikal. Kadalasan, ito ay nagmumula sa masalimuot na damdamin at isip. Mahalaga ang pagkakaroon ng pag-asa at pananalig sa solusyon sa harap ng mga pagsubok, tulad ng paghahanap ng Ibong Adarna na inaasahang makapagdudulot ng kaginhawaan sa hari. At diyan nagtatapos ang ikalawang kabanata ng Ibong Adarna, Ang Karamdaman ni Don Fernando. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe
at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.